Hello mga ka-GERD-mates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo. Ayan nga no mga ka-GERD-mates, meron nga ako kasing nabasa. Ayan ang aking nabasa ay talaga naman, sabi niya, kasi tumaba siya eh. Ayan. Ito, babasahin ko, hanapin ko muna. Ayan. Kasi tumaba siya pero meron siyang GERD. Ayan. Kaya basahin ko muna. Ito sabi ni John Ethan Maglunsod. Yan, ni John Ethan Maglunsod. Sabi niya rito, ako lang ba ang na-diagnose ng GERD at anxiety na ngayon mas lalong tumaba. Tipong gutom na lang ako palagi kasi mahapditian ko. Tsaka sobrang pagod araw-araw at lalo akong stress. Tingin nila walang sakit kapag tumaba ka. Diagnosed with GERD since 2018. Ang tagal na, since 2018. Ayan, ako nga pala ay 2017 hanggang 2019. Pero yung 2020, meron pang kaonte. No? May anxiety ako. Yung GERD, acid reflux, ayan, no? Hyperacidity, ayan. Meron pa siya, konti na lang 2020, ayan, no? Kasi nga, noong 2020, kompleto tayo sa loob ng bahay, ng tahanan, dahil yun ay pandemic, di ba? So, medyo nabawasan kasi naging masaya ako, kasama ko yung pamilya ko, kaya unti-unti, nakaya ko yung sakit ko. Nag-enjoy naman ako, kaya yun. At yun na nga, balikan natin. 2018, but I think mula high school, sumusukan na ako, then hirap magbawas. Hirap daw siya magpupo. Tapos sabi niya, may suggestions po kayo ng mga supplements. Ayan. Kaya naman, yun na nga. Parang parehas kami. Parang parehas kami nang nangyari. No? Kasi ako, nung may GERD ako, tumaba ako. Pero nung una, pumayat talaga ako mga ka-GERD-mates. No? 2017 hanggang 2019, siguro, pumayat ako sa loob ng 2017. 2017 Vermont. Yan, 2017 Vermont. Ako nagkaroon eh. Hindi ko na matandaan kung ano doon sa anong months na yan. Anong month yon. Yan, kasi basta Vermonts yon. Ayan. At, ayun na nga. Sorry, ako ay may sipon. Ayan, no. Ayun na nga mga ka-GERD-mates, 2017, Vermont, tapos, Vermonts, ayan, no? Hindi ko alam kung ano nga doon, ayun. Nagkaroon ako ng GERD, ayan, no? Yung GERD ko ay, pag pabalik-balik ako ng hospital, no? Pag inaatake ako, takot ako, sinasabi lang sa akin ng mga doktor, meron kang anxiety, madam. Ayan, no? May anxiety ako. Pero, may GERD ako, ayan. Pero nga lang, yung nangyayari sa akin kasi di ako mapakali, ayan. May anxiety nga ako, ayun. At ayun na nga, no? Pumayat ako mga ka-GERD-mates, no? 2017 hanggang 2018. Ayan, payat ako noon. Pero 2019, medyo tumataba-taba na ako kasi mga ka-GERD-mates, mahapdi talaga sa tiyan, masakit talaga siya sa tiyan. Ayan, yung kakatapos mo lang kumain pero maya-maya nagugutom ka. Ganun yung nararanasan ko. Kaya ang ginagawa ko, kumakain talaga ako. Tapos mayat-mayat kain. Tapos, syempre, takot ako. Ayan, takot ako sa lahat. Takot ako kumilos. Takot ako gumalaw. Ayan, ang ginagawa ko, lagi lang ako nakaupo. Tapos kumakain lang ako. Pero, napakasama pala nun sa kalusugan ko. Ayan, o sa mga kalusugan nyo, kung ganyan kayo mga ka-GERD-mates, no? Kaya yun na nga, ang sabi nga sa akin ng doktor na mag-exercise ako kasi tumataba ako eh. Kaya yun. Tapos, ang pangit pala dun, pag tumaba ka, tapos may acid reflux ka, no? May GERD ka, mas lalo kang mahihirapan. Ayun, kaya kailangan pala magbawas. Ayan, pero no, sa mga kasi, no, may mga payat naman, no? Yung mga payat naman, kailangan talaga ng exercise. Ayan, no, kasi mo payat ka, no? Kailangan mo pa rin mag-exercise so may mga sakit na GERD. Ayan, kasi may katulad ko, may GERD ako, tas tumaba ako. Pero nung mga bago-bago pa lang yung GERD ko, payat ako.
Kaya yun, pero kulang yun sa exercise. Wala talaga akong exercise nung payat ako tsaka nung tumaba ako na may GERD ako. Pero, ang nakatulong talaga kasi, ayan, tulad niya, 2018 pa siya, may ganyan siya, pero alam daw niya, nung high school pa lang daw siya, may ganyan na siya kasi nga, nagsusuka na daw siya, tapos hirap daw siya magdumi. At yun na nga din yun, no? Sintomas na rin yun. Ayan, kaya, ang nangyayari, yun, sumusuka siya. Tapos, 2018 lang, ayun, 2018 lang na nalaman na may GERD siya. Tapos yun, ayun na nga ang nangyari. Ngayon, 2018, 2025 na ngayon, mga GERD mates. Kaya yun, so, ang tagal niya nagsasuffer sa sakit niya. Alam niyo mga GERD mates, naranasan ko din naman ito, tumaba ako, sobra nga mas mas nahirapan pa nga ako nung tumaba ako kasi hinihingal ako, ayan, tapos bloated lagi, ayan, di bali ang ginawa ko, nung first ko inatake ako ng acid reflux, ayan, na may anxiety, nang na-hospital ako, sabi sa akin ng doktor, mag-exercise ako. Ayan, hindi naman porket sinabing exercise, magbuhat ka ng dumbbell, hindi, mag-walking exercise, magpa-sunlight. Hindi ko sinunod yon mga ka-GERD mates. Sinunod ko lang yon siguro mga 2019 na. Yan, 2019. Kasi nung 2017 tsaka 2018, nahihilo pa ako nun dahil sa, sa acid reflux ko. Pag umaakyat siya, nahihilo ako. Kaya yon. At, ayun na nga ang nangyari. Nung nag-exercise ako, mas gumanda ang pakiramdam ko. Natutunawan ako ng maayos. Nabawasan yung pagka-bloated ko. At tuloy-tuloy kong ginagawa yun, Siyempre, pag nag-exercise ka na walking, mas nababawasan yung timbang. Kaya yun, mga ka-GERD mates, maganda talaga siya. Tapos, ayun, pero hindi ko naibalik yung dating timbang ko. Kaso nga lang, nung may GERD naman ako, hindi naman ako, tawag niyan, nung may GERD ako, yun na nga, kumakain pa rin ako ng mga gusto kong kainin. Kaya doon ako mas lalong tumaba. Kaya yun, mga GERD mates, mas maganda na kahit nasa ganyan tayo sitwasyon, may GERD tayo, kumain tayo sa tama. Ayan, tignan natin yung kakainin natin. Ayan, tapos tulad nga nito, mahapdi kasi sa sikmura. So, pakonti-konti lang yung pagkain, pero kailangan busog ka. Ayan, yung kakainin mo, siguraduhin mo na kinakain ka saging yan. Yung saging kasi yun talaga yung pinakamaganda. Diyan talaga ako natulungan ng pagkain ng saging. Maganda talaga siya sa sikmura. Pati ang uminom ng malunggay juice, yan talaga. Tapos yung walking exercise, magpa-sunlight ka every morning. Ayan, mga ka-GERD mates talaga kasi tumaba talaga ako, lumapad talaga ako. Gumanon talaga ang pisngi ko, mga ka-GERD mates, nung kasagsagan ng GERD ko. Kaya yun, ang nangyari, ayun na nga, mas lalo akong nahirapan na bloated ako, lagi akong kinakabag, ayan, tapos sa gabi, nahihirapan ako matulog kasi nga, ang tiyan ko, tawag niyan, ang tiyan ko parang feeling ko puno, pag nakahiga ako, parang, alam mo yun, basta umaakyat siya rito, umaakyat, kaya yun yung nakakatulong para hindi tayo masyadong tumaba. Ayan, kasi nga, pag ganyang may GERD tayo, akala natin, ang gamot na lang lagi sa sikmura natin, pag sumakit, pagkain. Kakain tayo ng kanin. Ayan, nawawala naman talaga pag kumain tayo. Pero mayat-mayat kakatapos mo lang kumain, tas ilang minuto na naman, kakain ka na naman. Ganun, alam mo yun, yung parang, hindi talaga normal, kaya ang mangyayari, tataba tayo. 'Di ba? So pag tumaba naman, ganun din. Mas magiging trigger si GERD. Yan, Tapos ayan yung mga sintomas, yung acid reflux. Ayan na. Kaya kailangan walking exercise, magpa-sunlight, kumain ng saging. Yung saging kasi po nakakabusog siya, tsaka maganda talaga sa sikmura ang saging. Ayan, At nakatulong talaga sa akin yan. Nung may acid reflux pa talaga ako, nung kapanahunan ng aking sakit, nakatulong sa akin yung pagkain ng saging. Ayan, para
iwas na sa pagtaba. Kaya ako, tingnan nyo naman ako, tumaba na tumaba ako, 'di ba? Pinabayaan ko sarili ko, tapos ngayon nagbabawas na ako ng timbang. 70, umabot ako ng 70, pero ngayon 66 na lang ako ngayon. Kaya mas okay ako ngayon nung nagbabawas na ako ng timbang. Ayun, kasi hindi ako feeling bloated. Ayan, no? At malakas ako. No, malakas ako. Kasi pag mataba kang, bilis mo hingalin. Napapagod ka kagad. Kaya yun. Kaya ito, ako ngayon, mas okay ako ngayon nung nagbabawas ako ng timbang. Hindi ako panay kain na. Kasi nung tumaba ako kasi parang takot na ako maggutuman. Kasi pag maggutom ako, baka iniisip ko na baka magka-acid reflux ako, bumalik si GERD. Kaya kain ako ng kain. Tapos tumaba talaga ako, umabot ako ng 70. Kaya yun naman, mga ka-GERD-mates, Ngayon, dahil nagbabawas ako ng timbang, ayan, hindi ko na iniisip yun. Ayoko na mag-alala. Ayoko nang si anxiety na yan na bubulabogin yung utak ko, baka magutom ako, pagkatapos baka mamaya may ako, alam nyo yun. Pero mga ka-GERD-mates, ang kinakain ko lang ngayon, kakain ako ng almusal, half rice siya, almusal. Pagkatapos, depende na yung kung ano yung ulam ko, basta yung ulam ko maganda, healthy naman, wag naman yung frozen foods yan, no? Pagkatapos, kakain ako ng brown bread. Yan, yung color brown na bread, wag lang yung white bread. Ayan, kasi hindi healthy yung white. Ayan, no? At kumakain ako ng nilagang itlog. Ayan, saging, oatmeal. Ayan, tapos sa gabi, half rice na naman. Sa tanghali, nagra-rice ako, half rice lang. So, ang lahat-lahat na nakakain ko na kanin sa buong araw ay mula umaga, tanghali hanggang gabi, ang nakakain ko lahat-lahat na kanin ay 1.5. Yun lang ang nakakain ko. Isang 1 cup tsaka half rice yung nakakain ko. Ayun. Kaya yun, mga ka-GERD-mates, yun pala yun. Yung nakakain ko, no? At yun, mas masasabi ko na mas okay yung pakiramdam ko ngayon kaysa noon yung panay kain ko, kasi nag-aalala ko na baka atakehin ako ulit ni GERD. Kaya yun lang naman, mga ka-GERD-mates, maganda tong nabasa natin na to, kasi marami may sakit na GERD na nakakaranas ng ganyan na laging masakit ang tiyan, tapos ang ginagawang gamot, kain ng kain at lalong tumataba pero mas lalong nahihirapan. Kaya yun lang naman, mga ka-GERD-mates, Maraming salamat. Bye!